Tumigil ka. Sino ka? Anong kalakas ng loob mo? Sinong istorbo sa tulog ko? James, value ka na BA? Ginawa ni Mia para sa'yo. Nagpuyat buong gabi. Dito ka, nakikipag-check-in sa ibang babae. Haya, ang galing. Wala akong ginagawa. Huwag mo akong pagbintangan. Kapal na mukha mong mag-chat sa kapatid ko, si Mia. ABA, hindi kita papalagpas na yan. Hindi pa umalis ang babae, di ba? Hintayin mo, bubuking ko na lahat ngayon. Tingnan natin kung paano ka magdahilan. Huwag, huwag. 9. Sugod ka sa kwarto ko, naghahanap ka ng gulo. May maling akala lang, pakinggan mo ang paliwanag ko. 9. Tagapagmana na ikasyam na henerasyon ng pamilya Xiao, ang may hawak sa ekonomiya ng Qingyang City, si Xiao He. Ang tawa mo, Kaibigan ng girlfriend ko, nandito para manghuli. Tenga. Sino ang tinatawag mong tanga? Si Kuya. Si Yuan Yuan, ginawa niya yon para sa akin, kaya siya impulsive. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Tinawag akong Karida, kasabay ng pagsara sa banyo. Ikaw ang unang gumawa nito. Bilisan mo, humingi ka ng tawad kay Kuya Jiu. Tinawag lang kita na, querida, pero muntik mo na akong patayin. Sa tingin ko mas malala ang nangyari sa akin. Pero, sanay ang dalaga na ito na maging mapasensya, kaya hindi na kita papansinin. Kahit tayo na, Pante na tayo. Nakakatuwa. Si Yunjo hirap kontakisay Xiaohe. Mamaya, magpakumbaba ka. nagpakama ba? Wala akong kasalanan. Siya muntik akong patayin. Dapat siya ang mauna mag-sorry. Miss Jiang, tamalang ba dumapensa, AKO ng aranayon? 9 Mapo ka na. Tuloy pa rin ba ang negosyo ng pamilya Jiang? Noong nakaraang beses, ako ang pabigla-bigla. Huwag mo na lang pansinin ang maliit na pagkakamali ko. Item AKO. Ms. Jiang, ganito lang ba ang sinceridad mo? Ms. Jiang, ganito lang ba ang sinceridad mo? Ganito ba? Sapat na ba ang sinseridad ko? Ano sa tingin mo? Yuan Yuan tama na ang inam. Kuya 9. Kung inisip mo hindi ito sapat, Kuya Ning, kung iniisip mo hindi pa rin ito sapat, pwede kong gawin pa ang iba. Kinain blazing na. Elis Kami. Hindi pa ako lasing, tuloy lang. Tita, maawa ka. Bigyan mo sarili mo ng daan para mabuhay. Diyan ka lang, kukunin ko ang sasakyan. Saan ka nagsusuka? Ihatid niyo siya palabas. Shao, 9th Lord. Ang gwapo mo pala, anong gagawin ko?
Gusto kita. Saan ka nakatira? Ihahatid kita pawi. Dito ako nakatira. Tubig. Tubig. Gusto kong uminom ng tubig. Haka na mo, AKO. Ang hassle. Boss, pula ang ilaw. Saan nakatuon ang atensyon mo? Gusto mo bang maparusahan ulit? Beke pasa? Haya na mo, kinezang kita. Jiang Yuan, para kang naglalaro ng apoy. Jiang Yuan, para kang naglalaro ng apoy. Huwag subukin ang pesensya ko. Ang lambot ng labi mo. Boss, Punta tayo sa pinakamalapit na hotel. Ang init ko na. Di ko na kaya pang uminom. Huwag kang umalis, magkasama tayo matutulog. Jiang Yuan, mas mabuti pang tandaan mo ang nangyari ngayong gabi. Wala akong malala. Dinala ako ni Nian sa hotel. Huwag mahuli sa handaan. Makipagbonding kay Chen Kai. Nakakainis. Oy, oy, oy. Jiang Yuan, hindi ka umuwi magdamag. Kung malaman ng paliligaw mo na si Chen, kay nagumala ka buong gabi. Hindi ba niya isiping mura ka? Mas mura kaysa sa kabit mo't nanay mo. Ikaf. Jiang Yuan. Babae, ang lakas ng loob mo. Ba naman hindi kayo magagawa? Huwag mong isipin na porket may Chen kay kang kakampi, ay pwede ka nang magwala sa bahay na to. Isa lang siyang kamag-anak ni Xiao Jia. Kapag nakuha ko na si Lord Xiao, siguradong hindi ka makakatakas. Sige. Abengin kayo yan. Jiang Yuan. mataas na klase ang lugar, di para sa palakasan mo. Lumayas ka. Bawasan ang kayabangan mo. Naghihintay ako na. Naghihintay kay Lord Xiao? Ang dami niyang babaeng nakapaligid na ganyan. Samahan mo kami. Tama. Anong ginagawa niyo? Nakakainis. Sinasabi ko, gusto ng babaeng tunakitin ka, Nine Lord. Tinuruan mo pa ako kung anong dapat kong gawin, Jin Zhao. Opo, Nine Lord, mawa kayo. Nagkamali. dalhin na siya. Maraming salamat, Nin Lord. Inapasalamatan mo ba ako sa Yuan. Pasensya, huli ako. Walang nasaktan. Si Xiaohe, carrying Mo Rin Lang Bia? girlfriend mo? Hindi. Stage pa lang na pakikipag-date, di pa kumpirmado ang relasyon. Wala namang ibang tao. Walang dahilan para mahiya.
May sakit ka? Bakit mo ako tinititigan? Parang ginawa akong mali. Yuan, pasok na tayo. Sobrang sakit nito. Tuwing nakikita mo ako, yakap ka agad. May balik hobby sa akin? Maling akala yan. Hindi ako mahilig kumapit sa mataas. Jiang Yuan, wala kang naaalala sa ginawa mo sa akin. Yuan. Value ka. Hindi ka makakatakas. Ano pang butonillo, Miss? Ilagay ito sa alak ng Ginoong iyon. Nine, lasing ka. Ihahatid na kita pauwi. Nine. Pagkatapos ng gabing ito, ako si Jiang Miao Miao, magiging tao mo na. Nine. Ikaw pala ang sumusunod at nag-iimbestiga sa galaw ko. Nin, wala akong masamang intensyon. Gusto kita. Ginawa ko to para mas makilala kita ng husto. Totoo yan. Nin, nalaman na ang lahat. Zia si Jiang Zihai, anak na di ikadugo, Jiang Mia. Anak na di kadugo. Ang nanay niya ay kabit ni Jiang Zihai. Matapos magtagumpay, dinala siya sa pamilya Jiang. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Hintayin mo. Alam mo sa pamilya Jiang, kay Miss Jiang. Ang babaeng to, ginalit niya ako. Ziege. Tenga! Kung hindi ka nagmarunong at akitin si Mr. Xiaojiu, ititigil ba niya ang negosyo ng pamilya? Ginawa to ni Miao Miao para sa ikabubuti ng hindi maganda ang takbo ng negosyo ng pamilya. Ayaw tumulong ni Jiang Yuan, kaya gumawa ng paraan si Miao Miao. Simula nang lumipat kami sa pamilya Jiang, wala kaming nakaranas ng araw na maayos ang buhay. Heo, Hindi ba kayo payapa? Kung hindi kayo payapa, bakit hindi kayo umalis? Pinilit nyo gawing Jiang ang apelido. Jiang Yuan. Tumahimik ka! Yuan, gusto mo bang humingi ng tulong kay Xiao Juye? Baka bigyan ng pamilya Jiang na bumawi. Magiging kamag-anak din tayo. Anong kamag-anak? Wala pang ang linaw sa amin ni Chen Kai. Saka hindi naman ako ang gumawa ng gulo. Bakit ko pa kailangang humingi ng tulong kay Xiao GQ? Uy, Yuan. Papang, lumuhod na ako. Ayos na ba? Papa. Papa, lumuhod na. Pwede na ba? Papa. Anong ginagawa mo? Tumeo ka na. Hindi ako tatayo hanggat di ka pumayag. Bahala ka. Nako, tapos na ang pamilya Jiang. Paano pa ako mabubuhay? Mama, gumising ka. Natatakot ako. Yuan. Tanden mo.
Ang pamilya Jiang ay iyo. Mama. Hihingi ako kay Xiaohi, pero hindi para sa'yo. Para ito sa sarili ko. Pinangako kayo sa mama ko na poprotektahan ko ang sarili kong bagay. Beke walang tao. Ang bahay na ito parang si Xiaohe, kakaiba at nakakatakot. Ikaw ba si Mijang? May iniwang salita si Kuya Nin para sa'yo. Ano raw ang sinabi niya? Ali. Umalika. Para sa pamilya Jiang, titiisin kita minsan. Hello, Nian. Maari mo ba akong tulungan hanapin si Xiaohe kung nasaan siya ngayon? 9. Pwede bang ibigay sa pamilya namin ang proyekto sa Kanlurang Subur? Ning, bakit mag-isa kang uminom ng alak? Magsalita ka ng isang salita. Hindi ka na makakapagsalita. Umalis ka na agad. Xiao Juyi. Ano ba meron sa pag-inom na alak? Baka gusto mo, sayawin kita para maaliw ka. Umalis ka. Huwag naman, siyam na Ginoo. Ang ganda ng babaeng ito. Kung ayaw mo, ibigay mo na lang sa akin. Huwag mong paalisin siya. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang umalis. Alis na AKO agad. Ayos na, wala na tayong istorbo. Siyam na Ginoo, iniinom ko ito bilang paggalang sa'yo. Nathan S.I. Jiangyamya, isa siyang hangal na wala talagang utak. Huwag mong dibdibin. Basta bigyan ni Jie na isa pang pagkakataon ang pamilya Jiang. Tiyak na susuklian kita na mabuti sa hinaharap. Jiang Yuan, hindi ako nagbibigay ng pagkakataon sa iba. Hindi ako nasisiyahan sa ipinakita mo. Magpapakita ako ng sayaw para kay Jie. Yuan, bayu ka na BA? Ang daming tao dito. Lipat tayo sa ibang lugar para magpatuloy. Xiao Jiu, hindi naman kailangang magmadaling mag-sorry. Baka pwede akong bumalik sa ibang araw. Kaunti lang ang pasensya ko. Xiaohe, Xiao Jiu. Ilagay mo ako sa baba. Ang galing mong umindak. Saish, ituloy mo. Ano bang meron sa paulit-ulit na sayaw? Awitan ko si Ninong. Kung gusto mong iligtas ang pamilya Jiang, seryosohin mo. Basta may ligtas ang pamilya Jiang. Ano man ang gusto mo, gagawin ko. Jiang Yuan, nandito ka sa Kamakeo. Bakit mukha ka paring walang gana?
Hindi ko kailanman inisip na gawin yan. Edi isipin mo pa. Hintayin kong magtagumpay ka. Kailan ko ba pinatawad ang pamilya Jiang? Kapag nasa ilalim ng bubong, kailangan magpakumbaba. Hayaan mo mapagapang si Jiang Yuan. Isipin mo na lang na kinagat ka ng aso. May mahalagang bagay na kailangang kausapin kayo ni MRGU. Ano nung bagay ang mas mahalaga pa sa ginagawa ko ngayon? Naghihintay na ang mga shareholder sa inyo. Jiang Yuan. Telo ka na yung beses. Isipin kung anong paraan ang gagamitin mo sa susunod. Di mas maganda sa pamilya Jiang. Anong ginagawa mo? Akin, yang damit. Nilalamig ako. Di ba nagpunta ka kay Nine Lord para humingi ng tawad? Bakit mas lalong gumulo? Ano ba ang nangyari? Yung produkto ng Xiao nagka-problema sa box. Nabasag ang kalahati. Sisingilin tayo ni Nine Lord. Hindi papansinin ni Nin Lord ang ganitong klaseng pulos dadalang. Sa tingin ko, mas mabuti pang si Meow Meow ang pumunta. Tama ka na. Sa katusuhan, wala akong panama sa inyo mag-ina. Ikaw, Tama na, tumahimik kayong lahat. Ganito ba dapat ang kilos nyo ngayon? 6 na bilyon kailangan kunin sa pamilya Xiao. 6 na bilyon. Saan ka pupunta? Gusto mo ba ako mapahama? Pupunta para magmakaawa. Jiang Yuan, ubus na ang mga paraan mo. Inapag-sorry mo si Chen Kai para sa'yo. Naisan siya? Di ba sinabi sa tawag? Nasasama siya sa'yo. May biglang meeting siya na kailangang puntahan. Ganon ba? Hindi ba sinabi mong bigyan kita ng chance para patawarin ang pamilya Jaya? Kung seryoso ka talagang pakasalan si Jiang Yuan, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa lagay ng Jiang, hindi sila karapat-dapat magkaalyansa tayo. Pagsang-ayon na ipakilala si Jiang Yuan sa'yo, magalang yun. Hindi ako makakapunta, pero kinuha niya ang address mo. Baka pupuntahan ka niya. Wala. Ang kasalanang ito, kung gusto mo pa ring magbayad, kailangan ipakita ang mas malaking sinseridad. Gaano kalaking sinseridad ang gusto mo, Kuya Nin? Pumanhik at ihanda ang tubig para sa paliligo ko. Ano tinjan mo, Xiaohi? Hindi ako maglalaro ng ganitong klaseng laro. Ang kasalanang ito, kung sino ang gusto magbayad, siya na lang. May karapatan bang sumigaw? Basta ako magsalita, mawawala agad ang pamilya Jiang sa Qingyang City. Hindi lahat na bibigyan ng pangalawang pagkakataon sa akin. Ninong. Fiancé kayo ang pinsan mo. Parang di maganda yata yan. Ako ang nagbigay ng pagkakataon, ikaw ang usapang etika. Mukhang di mo kailangan itong pagkakataon. Yusupan natin daha. Pagkatapos maghanda ng tubig, alis na ako. Ball kong mandaya. Unang kwarto sa pangalawang palapag. Nakakainis ka, Xiaohi, pinaligo mo pa ako ng tubig. Huwag ka lang mahuli sa akin, prito ka sa kawali, tapos diretso impyerno. Xiaohi, wala kang haya. Magani ang bana. Xiao Jiki, handa na ang mainit na tubig. Jiang Yuan, Nilaloko, MOBA-AKO? Naku, jury, hindi kayo sinasadya.
Kung sabihin ko na dulas ako, maniniwala ka ba? Hindi ba usapan natin maghanda lang ng tubig paliguan? Ikaw, BASI Jiang Yuan. Lagi kang wearing inosenyo. Xiaohi. Hindi ko kailanman gagawin ang humingi ng tawad sa iba sa pamamagitan ng pagpunta sa kama mo. Si Jiang Miao Miao ang pumayag. Wala ka ng pagkakataon, umalis ka. Kaya naman, hindi ka pa rin pinatawad ni Amarjib. Simula nang nakilala ko siya, malas na ako. Talagang totoo. Ay nako, bakit parang may naamoy akong hindi maganda? Ah, nandito ka pala. Talagang malas. Hindi, mali-mali. Hindi amoy. Amoy MO2. Ako, ikaf. Subukan mong galawin si Yuan Yuan, puputulin ko ang kamay mo. Ikaw lang naman ang tagapagmana ng pamilya Ji. Huwag kang sumama sa mga ganyang babae. Para iwasan mong madumihan. Pasensya na. Tuwing may makapal na bibig, hindi ko may wasang sampalin siya. May isa pang sampal na kulang. Niyan. Nag-alala ako sa sakit ng kamay mo. Halika, dadalhin kita para magpagaling. Jiang Yuan, ang hindi makuha ni Jiang Miao Miao, hindi mo rin makukuha. Naintindihan, pupunta na ako ngayon. Anong nangyari? Si Xiaohi, ang walang kwentang yon. Pinagluluto niya ako. Alis na ako, be. Patawad. Hindi ba ang babaeng sumayaw noong nakaraan? Lucia, talagang napakadali. Oy, Ganda. Halika, sumama sa akin. Ipapakita ang mundo. Umalis ka, may ginagawa. Anong import, auntie? Ngayon, kahit sino dumating, sasama ka pa rin sa akin para magtrabaho. Bitawan mo ako. Wala kang karapatang magloko sa harap ko. Gusto ko talaga ang mga palaban na babae. Baita. Ang cute mo, ha! Ngayong gabi, gagawin kitang masaya. Hindi pa BA umuwi SI Jiang. Ang sabi niya sa tawag, parating na siya. Baka naipis sa trapiko. Sa loob ng 5 minuto, gusto kong malaman kung nasaan siya. Opo. Nine Master, sa huling lugar na nakita si Miss Jiang, nahanap na, ibigay ang utos ko. Sige. Hanapin ang buong lungsod para kay Jiang Yuan. Kung may mangyayari sa kanya, kahit isang hibla ng buhok. Sisingilin ko ng daang beses ang gumawa nun sa kanya. Bihira ang ganitong klase ng babae. Ngayon, mag-enjoy talaga ako. Huwag mo akong galawin. Alam mo ba kung kanino ako? Ginalaw mo ako, maghahari ka sa impyerno. Wala akong pakialam sa nagmamay-ari sa'yo. Simula ngayon, akin ka na. Subukan mong galawin ako, gago ka. Mukhang ang dami mong enerhiya. Subukan natin ibang laro. Sino Kabiye, ang lakas ng loob mong galaw. Ako ang Lolo Montak. Si Kuya Nuv. Bakit na yan, Kaleng? Halos kagatin ko ang dila ko sa takot. Pasensya, nahuli ako. Yang gagaw na yan. Gusto niya akong apihin. Bilisan mo, turuan mo siya. Hayaan mo siyang mag-enjoy ng hosto. Oo. Uminom ka ng gamot. 1 oras pa, makakabawi ka na ng lakas. Hanggat hindi ko pa natitiyak kung may ibang nagtatangka sa'yo. Dito ka lang, huwag aalis. Ang nangyari kay Ginoong gayon ay isang aksidente. Pwede na akong matulog sa bahay. Hinding-hindi ko papayagang maulit ang ganitong aksidente sa'yo. Kung dito ako matutulog, saan ka matutulog? Ito ang kama ko. Siyempre dito rin ako matutulog. Ito na yata ang matagumpay na pag-akyat sa higaan. Kailangan mo talaga. Pag-usapan yan na yan?
Lumabas ka na naman para gumala. Sinasabi ko sa'yo, magkadelikadesa ka na. Huwag mong hayaang isipin ng iba na lahat ng anak ng pamilya Jiang ay tulad mo. Walang alam sa pagtitipid. Anak ng pamilya Jiang. Lagi na lang AKO. Ang anak mo, walang aplidong Jiang. Inalagaan mo lang siya. Ikaw. Salamat kay Assistant Jean. Pakisabi kay Nine Master ang pasasalamat ko. Tay, tawag ni Assistant Jin. Sabihin mo kay Assistant Jean, sa pagkasira ng transportasyon, akuin ng pamilya Xiao ang kalahati. Anong nangyayari? Hindi naman ako nagtagumpay sa pang-akit, pero mukhang hindi nahahamunin ni Xiaohi ang pamilya Jiang. Sabi ni Assistant Jean, pumunta kay Nine Master para humingi ng tawad. Kontento siya sa ipinakituloy mo ang magandang performance. Handa ibalik ang pakikipagtulungan sa pamilya Jiang. Alam ko na walang ganun kagandang bagay. Kalahati ng pagkalugi, pinasan ng pamilya Xiao. Kailangan pa rin nating magbayad ng 3 bilyon. Yuan. Gawan mo ng paraan para ituloy ni Master Nine ang pakikipagtulungan sa pamilya Jiang. Nasa kamay mo ang pagbangon ng pamilya Jiang. Bobby, mas work ka na yan. Gusto mo makipagkita sa akin. Binili ko ang paborito mong inumin, Yuan. Hindi ako uhaw, sabihin mo direkta. Pasensya, busi ako nitong nakaraan, hindi kita nakontak. Parang lobo nang nagpapakita ng kabutihan, may balak kang masama. Huwag kang mag-alala sa bayad ng pamilya Jiang. Ako na ang bahala. Si Xiao Hehao ay pinsan ko, kaya may bigat ang salita ko sa kanya. Nagpapanggap ka, gusto kong makita kung hanggang kailan mo kaya. Chen, huwag alalahanin. Natapos ko na ang tungkol sa pamilya Jiang. At Yuan, Teo na. Opisyal nang magkarelasyon tayo, okay? hindi ko naiintindihan yung sinabi mo kanina. Magiging tayo. Hindi lang para sa atin, pero para sa pamilya Jiang at Qin, magiging maganda ito. Hindi ko na kaya itong gawin. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Pinipili ng pamilya Chen ang bagong tagapagmana. Alam mo na pala. Ang totoo, hindi mo talaga gusto ang pamilya Jiang. Ngunit pumunta ka ngayon dahil nawala na lahat ng sumusuporta sa'yo, inagaw sila ng kuya mo. Gayon, ang natitira na pinakamagandang suporta para sa'yo ay ang pamilya Jiang. Yuan, pakinggan mo ako, may paliwanag ako. Kapag sobra kang gumagawa ng masama, lalabas din ang totoo. Yuan, pakinggan mo ako, paliwanag ko. Jiang Yuan, anong karapatan na sabihing wala akong hiya? Gaya mo, isang hamak na babae. Ako, si Chen Kai, kahit titingin lang ay nakakahiya na. Tingnan mo ang Weibo, trending ka at si Xiaohe. Patay ka, Xiaohi, mabaho ka. Hindi ko huhukayin libingan ng mga ninuno mo. Ang unang anak ng pamilya Jiang, matapang na hinabol ang pagmamahal ng prinsap ng pamilya. Ang babaeng simpleng mas nahulog sa totoong prinsap. Ang pamagat na to medyo romantiko ah. Ano na naman ang sinasabi mo? Paano magiging simpleng babae? Kung may pipiliin ako, magiging nanay niya ako. Ang tapang naman ng reporter na to, nagawa pang kumuha ng larawan ni Xiao Jue. Hindi tama to. Di ba dapat dumaan muna sa pag-apruba ang mga balita at larawan ng pamilya Xiao bago to ilabas? Pwede bang may posibilidad? Ang litreto na ito, si Xiaohi ang nagpakuha. Sa katauhan ni Xiaohe, mukhang ganito talaga, pero ginawa niya ito. Nagustuhan kanya, ano? Hindi pwede, impossible. Ako, pupuntahan ko siya at tanungin na malinaw. Bye-bye. Parang hindi ayos ang vibes, mas mabuti siguro bukas ko na itanong. Guys, ang kapabi ay Nine Lord? Nasabi ko na sa'yo, na manatili kang maayos dito. Pupunta lang ako para makipagkita sa isang kaibigan. Kaibigan? Si Chan, kaibigan? Sinusundan mo, Hindi kita sinusundan. Inoprotektahan kita.
Matanda na ako, hindi ko na kailangan ang proteksyon mo. Kung sino ang nakikita ko, wala kang pakialam, di ba? Wala akong pakialam. Huwag mong kalimutan, hindi ka pa rin nakakaakyat sa kama. Pwede mong sirain ang pamilya Jiang anumang oras. Naintindihan kayo. Anong sinabi yan ay, Chun Kai Seo? Gusto rin niya akong kumapit dahil nakita niya ako. Pero tinanggihan ko agad siya. Siyempre, gayon ay matapang kong tinutuklas ang prinsip ng pamilya Xiao. Cinderella. Hindi dapat pabago-bago ng isip. Mabuti kung alam mo. Jiang Yuan. Naisip mo na ba kung paano mo ako lalapitan? Siyempre. Sabi ni Kuya Jiu kung paano, ganun ang gagawin. Sundin kayo si Kuya Jiu, kahit ano puwid. Pang-akit gamit ang ganda. Maghahanda muna ako. Wala nang kalikoan na yan, ha? Kuya Jiu. May bisita ako ngayong araw. Hindi masyadong maginhawa. Pagkatapos ng isang linggo, tingnan natin kung anong dahilan pa mayroon ka. Sige, by Nanay Lord. Magbakabait ka. Ako si Nainhor. Tumadyo ka. Halika rito at tulungan mo akong itali ang buttons. Sige. Anong ginagawa mo? Halikan ako. May regla ako. May regla ako pero hindi naman hadlang sa halikan. Ginagamit mo ang pagiging pakipot para akitin si Nin. Tapos ikaw nagkakalat sa media. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi ako tulad mo, hindi ko kailangan gumamit ng patagong paraan. Huwag kang masyadong mag-celebrate, Jiang Yuan. Sisiguraduhin kong si Nin ay iwan ka rin. Sige, sabihin mo kay Nin pero mag-ingat ka, baka itapon ka niya. Pag nagkataon, walang tutulong sa'yo sa paglilinis ng kalat mo. Bye-bye, ulitin Montag nga. Jiang Miao Miao. Ayaw kong makipag-away sa'yo, Daddy. Akala Montag beata ko ako sayo? Di sabihin natin. Jiang Yuan, bitawan kamay ka o. Jiang Yuan, bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Nasisiran ka na ba, Jiang Yuan? Jiang Yuan, tumigil ka. Akala mo ba hawak mo pa rin ang Jiang family? Nang marinig ko na parating si Sir Nin, nagpunta ako mula sa opisina para salubungin kayo. Sabi Yuan, babalik siya kunin ang gamit. Kaya ako na sumunod. Kasama mo ang batang ito, kampante ako? Naisen siya. Ito. Ma, ayos ka lang ba? Ma, Nabali ang buntot na buto ko. ikaw ba talaga, Jiang Yuan? Tumadyo ka. Ay naku. Huwag mo akong saktan, Jujujoy.
Paano nangyari ang sugat sa lig mo? Jiuye, nagkaroon ng maling akala. Tumahimik ka. Huwag sisihin si Miao Miao, hindi niya sinasadya na hampasin ako ng rosas. Hindi na masakit ang sugat. Jinu Jiang, ganito ba inalagaan ang sarili mong Ito. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Papagalitan ko ng maayos ang dalawang tanga na yon. Hindi ko hahayaan si Yuan Yuan na magdusa ulit. Ang daya mo, nakinabang ka na pero nagmamalinis pa. Ginoo, siya yung nagbuhos ng tubig sa akin at tinulak ang nanay ko. Tumahimik ka. Walang galang na tao. saan ka nasaktan? Ha? Anong sinasabi mo? Ginulo ang mga tao ko pero di kita pinag-usapan. Pero ngayon ikaw pa ang nagagalit sa akin. Sinita, kabiye na, bumawi ka ng 10 beses. Dahil nagutos na si Kuya Joven, hindi maaaring sumuway. Mamaya, magaan lang ang gagawin ko. Counting teas lang, ha? Ano NG balak Montag, Jiang Yuan? Binabalaan kita, huwag kang gumawa ng kalokohan, ha? Jiang Yuan, tigilan naman. Mga bata lang ang Huwag ka nang makialam. Papa, zinaktan niya ako. Buti nga sa'yo. Siya pa ang natitira. Teas lang, ha? Meow meow. Mama, ang sakit. Masakit ba ang kamay mo? Masakit. Patty lead KO masakit din. Pag-uwi, lalagyan kita ng gamot. Jiang Yuan. Masakit. Masakit pa ba? Hindi na masakit. Jiang Yuan. Iniwasan mo ba ako? Hindi, Nin Lord, nagkamali ka lang. Ngayon, alam na ng buong Qingyang na nililigawan mo ako. Gusto mo bang tumakas sa responsibilidad? Gusto mo bang tumakas sa responsibilidad? Makati. Jiuya, inaakit mo ang tao na gumawa ng krimen. Saish, hindi ako tatanggi. Jiang Yuan. Parang ayaw mo talaga kina Jiang Miao Miao at ang nanay niya. Hindi lang ayaw. Gusto ko pa silang patayin. Mazaya bala Romunguillon. Liu Fan. May hangganan ang pesensya ko. Shuihen, matagal nang napasailalim ng kontrol ko ang asawa mo. Kung matalino ka, mag-divorce ka na agad. Huwag magtagal, baka wala kang makuha kahit sentimo. Ikaw. Magusto ko tong laro ang damit. Anong ginagawa mo? Iking mahal. Huwag mo nang pag-usapan ang laruan. Sa hinaharap, ang buong pamilya Jiang ay magiging iyo. Nangangarap ka na imposible. Ikaw, anong ginagawa mo? Bitawan Montag. Lumayo ka sa akin, pulubi. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Mama, gising ka na, natatakot ako. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Tandaan ang pamilyang Jiang. Oo. Sa iyo ang pamilyang Jiang. Nanay. Sino mang gustong manggulo sa pamilyang Jiang, hindi ko sila hahayaang umalis. Kahit sino na makasakit sa iyo. Hindi kayo rin naman hahayang malayan. Ikasyam na guro.
Ang bait mo sa akin. Talagang magagawa ko. Ano ang gagawin mo? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kuya 9. Jianzhou, ang sasabihin mo ay nakakagulat na balik. Kung hindi, huwag akong sisihin. Kuya 9. Bumalik na sa bansa si Old Master kasama si Yao Zichu. Dalhin si Lolo sa lumang bahay. Siege. Paano si Misya? Kung saan titira, wala akong pakialam. Siege. Itong si Xiaohi, bakit kailangan talaga ako ang bumili ng damit? Miss, magandang katawan at aura mo. Bagay na bagay sa'yo ang damit na to. Ang kulay ay hiyang sa balat mo. Subukan mo na. Total wala namang ginagawa. Subukan lang natin. Nasa dito ang silid ng pagsukat. Samahan kita. Wow, ma'am. Ang ganda mo sa damit na ito. Ito ang huli naming stock. Dapat mo talagang bilhin. Hindi naman maganda. Huwag na lang. Dapat sinabi mo agad na di ka bibili. Kung nasira ang palda, kaya mo bang bayan? Hinahaman MOBA AKO? Nasira mo nga ang palda sa pagsukat. Pilit kang tumatanggi dahil alam mong kasalanan mo. Miss Sarah. Kakaiba, hindi ko naman sinadyang tamaan. Ang isang dikawasan naglagay lang ng balahibo. Akala mo na kung sino. Wala kang pera pero lakas ng loob mo magpunta sa mamahaling bautiki. Gayon nasira mo to, kailangan mong bayaran. Bibigyan kita ng pagkakataon, magsalita ng maayos. Ang tigas ng ulo mo. Ang gown na ito ay 8 milyon. Kahit ibenta ka, hindi mo mapapantayan. Mukhang alam mo, nagbenta ka na ba ng sarili? Ika. Tigil. Subukan galawin siya. Tingnan na. Nasira niya ang gown namin, tapos umastang walang bayad. Galit ka sa kanya. Gusto mo bang sirain ko ang tindahan para Hindi naman kailangan si Rain. Pero ayoko talaga na sinisiraan ako ng walang besehan. Pwede bang tingnan ni Nin ang CCT? Para linisin ang pangalan ko. Saish, tingnan ang CCT. Tawagin ang may-ari ng tindahan. Opo. Boss, sino sa tingin mo ang dapat magbayad ng 80,000? 9. Pasensya na po. At tanggalin ko na ang tanga na yan ngayon. Ipapagawa ko sa kanya ang bayad pa sa gown. Pasensya na, Ninong Nuev, hindi ko nakita ang sitwasyon. Palampasin niyo ako, wala akong pera. Ninang Nuev, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ninang, huwag niyo akong tawaging ganyan. Hindi ka naman bulag. Kung gusto mo pang mabuhay, huwag ka nang magpakita sa Qingyang City. Umalis ka. Ikaw rin, umalis. Paalis na rin ako. Ang mission mo ngayon ay bumili ng damit. Pinili ko ito ng personal para sa'yo. Subukan mo. Subukan mo ba? Bakit hindi may Sarah? Hindi pwedeng tawagin si Xiaohi para tulungan ka, di ba? Pwede naman akong pumasok para tumulong. Paano ka nakapasok? Alam kong kailangan mo ng tulong, kaya pumasok ako. Xiaohi, hindi ka ba natatakot na may CCT dito? Ano nang dapat ikatakot? Gusto mo bang gawin ang mga bagay na hindi pwedeng gawin dahil may CCT? Sa tingin ko maganda ito, pupunta na ako magbayad. Jiang Yuan, hindi ka ba pwedeng maging mas maayos? Talagang ako. Saan lugar ito? Anong pagtitipon ang dadaluhan natin? Pag-aalmusal sa pamilya. Pag-almusal sa pamilya.
Bakit ka tumatakbo? Hindi pa yata tayo ganyang ka-close para magsama sa pagtitipon ng pamilya. Jiang Yuan, naalala mo ginawa mo sa akin. Sigurado kang pagsisisihan mo ang ginawa. Langit naman, ano bang nagawa kayo sa kanya? Xiao He, Hilay ka na naman. Si Lolo tuloy pinagmumukhaan ka. Xiao He, kailan kita pinayagan magdala ng tao sa lumang bahay? Alam mo ba ang ibig sabihin ng ginawa mo? Alam kayo. Nailusob ang utak mo ng mantika. Ano bang klaseng basura ang dinadala mo para sumakit ang ulo ko? Kung papasukin mo siya ngayon, pati ikaw, itatapon ko kayo pareho mula sa angkan ng Xiao. Anong pakialam ko? Akala mo gusto kayo bang kimanta? Lolo, pwede mo akong itapon. Pero siya, hindi. Salbahe. Lumakas na ang loob mo, no? Naglakas loob kang kontrahin ang lolo mo? Teka lang, matanda, marunong ka ba makipag-usap? Bakit mo ako kailangang itapon? Dahil ako ang pinuno ng pamilya. Walang sino man ang pwedeng magkontra sa gusto ko. Ako ang pinuno ng pamilya siya. Walang sino man ang sumalungat sa na... Lolo, masyado kang nagmamadali, ha? Itong binibini ang mabuting kaibigan ni A. Unang beses niyang nagdala ng kaibigan, kailangan niyo siyang asikasuhin. Xiaohe, palagi ka nalang kampi kay Ehi. Siyempre naman. Si Ehi ang kababata kayo. Kailangan ko siyang alagaan. Lolo, kung gusto mo siya ng sobra, gawin mo na lang siyang apo mo. Kung gusto mo, akasalan mo siya, wala akong tuto. Ikaw, suwail na bata! Lolo, huwag pa. Dalhin niyo na si Lolo para makapagpahinga. Hindi maganda ang resulta ng check-up ni Lolo. Paki-check mo na. Sige na, kanina galit na galit siya. Saish, babalik ako agad. Hintayin mo ako dito. Dadalahin kita sa area para makapagpahinga. Anong pangalan mo? Jiang Yuan. Miss Jiang Mapopikeo. Salamat. Salamat. Esensya na, Miss Jiang. Okay lang, huwag mo na, ako na mismo. Dahil hindi nagalit si MS Jiang, pwede ka nang bumaba. Salama, M. Xiao. Nasaan ang banyo? Pasensya na MS Jiang. Ang lumang bahay ay inaayos, sarado ang banyo. Ang aming sariling banyo. Hindi pwedeng gamitin ng mga hindi taga dito. Kailangan na lang sigurong umuwi si MS Jiang para magpalit ng dami. Walang problema, hindi ako tulad na mayabang na umaasa sa koneksyon. Hindi ko gagamitin ang relasyon ko kay Marciao Jiu para magmalabis. Palubog na ang araw, papahatid na kita pauwi. Di na, nakatira ako sa bahay ni Ninong gayon. Punta na lang ako sa kanya para magpalit. Magpahinga ka na. Tulungan mo akong patayin ang isang tao. Kamusta na si Lolo? Tulog na si Lolo. Pinahanap mo ba si Miss Jiang Ahi? Alam mo ba kung nasaan siya? Nadumihan niya ang damit niya. Gusto ko sana siyang bigyan ng akin. Mukhang medyo ayaw niya. Umuwi na siya. Awi na siya. Mag-isa siyang umalis. Ayaw niyang sumakay sa sasakyan na pinadala ko. Hey Naikohi. Hindi ko na alagaan si Miss Jiang. Hahanapin ko siya. Ikaw ang mag-alaga kay Lolo dito. Hindi na kailangan. Agad hanapin si Miss Jiang sa Jinzhou. Anong klaseng lugar to? Hirap makakita ng sasakyan dito. Sana pumayag na akong pawiin ako ng babaeng yon. May sasakyan. Kuya, pahinto pasandali. Hinto. Talungan nayo, AKO. Xiaohe, kung di ka padarting, maganda ka na ese, burol ko. Miss. Xiaohe, kung di ka padarating, mamamatay na talaga ako dito. Miss, nazaon ka?
Natagpuan kita. Nauli na kita. Pomanhin, tao ako ni Ginoong Xiao Jiu. Kung may isip ka, umalis agad. Kung hindi, hindi ka patatawarin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong mahanap ka. Ginoo, naglagay kami ng checkpoint sa pangunahing daan pababa ng bundok. Sa oras na makita si GNG, Jiang, ipagbibigay alam namin sa inyo. Walang balita sa checkpoints. Maaari lang itong mga hulugan ng isang bagay. Hindi ibinaba ng kidnapper si GNG, Jiang mula sa bundok? Pumasok sa bundok. Opo. Maliit na babae, tatakbo ka pa ba? Hindi na ako tatakbo, hindi ko kaya. Boss, sabihin mo sa akin ng totoo, pwede ba? Wala naman tayong alitan o problema. Bakit mo, AKO, Canada? Sino talaga ang nagutos sa'yo? Boss, kahit mamatay ako, gusto kong malaman ang dahilan. Tumahimik ka. Kapag nagsalita ka, papatayin kita ngayon mismo. Tumahimik ka. Maliit na babae, handa nang umalis. Jiang Yuan. Jiang, Huwag ka nang lumapit pa. Kapag lumapit pa siya, huwag maging padalos-dalos. Papayag ako sa kahit anong kondisyon basta't palayain mo siya. lumuhod kayong dalawa. Gumawa ng daan palabas pa sa akin. Bilisan mo. Mabuti. Luhad, AKO. Bitawan mo ako. Yuan Yuan. May nasaktan ka ba? Wala, tara na. Yuan 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 Yuan. Nasa impyerno na ba, AKO? Bakit nandito ka rin, Ninth Lord? Kahit napunta ka sa impyerno, ililigtas pa rin kita pabalik. Miss Jiang, himala ka ng 24 na oras. Kung hindi ka nagising, puputaktihin na ni Ninong Jiu ang bubong ng ospital na to. Oo. Kahit mamatay. Kailangan tagumpay sa kama bago mamatay. Tumadyo ka. Nasugatan ng paa mo. Sa ngayon, huwag mo nang maglakad o bumaba ng kama. Pero, paano kung magbanyo ako? Bubuhatin kita. Ninong Jiao, ibaba MOKO, hindi ako makakaihi. Akala ko makakalimutan kita bago lumabas. Kung kailangan mo ng tulong ko ng persona, pwede rin naman. Hindi kayo naman yan sinasabi. Ibaba mo na ako, kuya, isara mo na ang pinto. Xiaohi, ang sakit na ginawa mo. Dahan-dahan lang, sobrang sakit na. Ikaw ang gumalaw ng sarili mo. Anong ginagawa mo dito? Yuan Yuan. Narinig ko na nasaktan ka. Sobrang nag-alala ako. Dapat pinilit ko ang driver na ihatid ka pauwi. Kasalanan ko ito. Kung sabi mo kasalanan kayo, sige, kasalanan na. Anong plano mo para humingi na tawad? Paano mo naman ako parurusahan? Para makaligtas, napuruhan ang dalawang paa ko. Ganito na lang, hindi na kita IPA hunt. Ikaw na lang maglakad ng nakapaapawi. Hindi ba na pakabait kayo? Nagpapiro BSI Miss Jiang? Ahi. Jianzhou. Master Yu. Ihatid SI Miss Yao. Si Miss Yao ang nag-request.
Nakakatawa, talagang tinanggal niya ang sapatos niya. Sabi Mo. 9 Lord? Nakakatawa, talagang tinanggal niya ang sapatos niya. Sabi Mo. 9 Lord? Jiang Yuan, pinapasaya kita, hindi ba dapat pasayahin mo rin ako? Vah, ospital to, huwag mo yan gawin dito. Masyado kang nag-iisip. Hindi ako umaalis, bantay ako sa iyo buong oras, 24 oras. Magpakabait ka, gusto ko lang matulog ng maayos ngayon. Gina Tagapeo. Naging dahilan ako ng buhay ni Yuan na mawala. Nararapat lang ang parusa ni Yuan sa akin. Hindi mo na kailangang magdusa kasama ko dito. Bumalik ka na, hindi kayo sasabihin kay Ahi. Hindi mo kailangang mag-alala, Miss Yao. Huwag kang mag-alala, susundan kita para tiyakin ang kaligtasan mo. Oo, tama pala. Paalala lang, maaming galang aso sa lugar na ito. Matindi kumagat. Ano? Lalo ko itong nagugustuhan. Bakit parang ako na ang nagiging may-ari ng bahay na to? Hindi na dapat mag-isip ng ganitong delikadong bagay si Jiang Yuan. Oy, sino? Balik nayo? Bahay, to anay Xiao Jiwa. Bitawan niyo ako. Ang lakas ng loob niyong kidnapin ako. Kapag nalaman to ni Jiu, hukayin niya ang mga ninuno niyo. Tanungin mo siya kung kaya niyang hukayin ang mga ninuno ng pamilya Xiao. Asay Mr. Xiao Paula. Kaya nga sabi ko, ang higpit ng security sa bahay ni Jiu. Ikaw lang talaga ang makakapasok dito. Medyo matalino ka rin pala. Hindi ko napapatagalin pa ito. Hanggat hindi ako pumapayag, hindi ka magkakaroon ng karapatang mapasama sa pamilya. Malapit na ang nakakakilig na sandali. Magpapakita na si Lolo Xiao ng pera para sa akin. Paano mo AKO plan on palasan, ha? Sige, hagisan mo ako ng 3 bilyon. Kapag nakuha ko yon, may babalik ko ang utang ko kay Xiao He at tapos na ang lahat sa pagitan namin. Alam ko na. Babaeng kapit kay Xiao He. Sigurado akong may talento sa pandaraya. Nagpapasimula ka ng intriga sa pagitan namin ni He. Ikaw ba ang nag-udyok sa kanya na putulin ang relasyon, pakasalan ka, at magmadaling magkaanak para pilitin akong kilalanin siya? Lolo, nakintindihan mo talaga ang ugali ng isang makapangyarihang si Ha. Paano? Nahulaan ko ba ng tama? Isang batang babae tulad mo, langahas ka pang maglaro ng isip sa harap ko. Noong nakikipagsabwat ako sa mga tao, hindi mo pa alam kung saan ka naglalaro ng puti. Kung may sasabihin ka, Lolo, sa akin sabihin, huwag siyang Pagkatapos, inisip ko ang lahat. Sa unang pagkikita natin, naging mapusok ako. Inimbitahan ko si Xia Jiang para ipaliwanag ang nakaraang hindi pagkakaunawaan. Wala talagang pananakot si Lolo sa akin. Aalis na ako para hindi makaistorbo sa date ng mga kabataan. Ano ang inaisipin mo? Akala ko bibigyan ako ng lolo mo ng sect para lumayo ako sa'yo. Nakita ni Jiang Yuan na walang sect galing kay Lolo. Naras may kabiye? Sa liwanag ng araw, maghinahon ka ng konti. Jiang Yuan, sabi kang lumayo sa akin. Sinasabi ko sa'yo, hindi maaari. Xiao He. Pwede bang huwag kang sobrang dominante? Yuan. Kapatid na Yuan. Kailan bumalik sa Tsina? Bakit hindi sinabi sa akin? Kakabalik ko lang kamakailan. Gusto kitang sorpresahin, pero hindi ko inaasahan na makikita kita rito.
Ito ay, Kapatid na Akian, ipakilala ko sa iyo ang taong ito. Ako ang lalaking gusto niyang pakasalan. Xiaohi, anong ginagawa mo? wala akong pakialam kung sino ka. Makipag-usap kay Yuan ng Sabihin mo sa kanya kung ano ang relasyon natin. Una. May utang na relasyon. Jiang Yuan, manatili dito kahit isang segundo pa. Agad kong papatanggal ang pamilya Jiang sa king niya. Kuya Kian, may kailangan pa akong gawin. Mag-usap tayo sa ibang araw. Anong ginagawa mo? Jiang Yuan, ginamit mong pagtuklas ng pagtataksil para makapas. Ginagamit mo na naman ang paasa na estil. Ngayon, harap-harapan kang gumagawa ng kalabuan sa ibang lalaki. Ang galing mo talagang mang-akit ng lalaki. Bitawan mo ako. Padawan kita? Para makapang-akit ka na naman ng ibang lalaki. Ako si Jiang Yuan, isang babae na walang kahihiyan. Mula ngayon, lalayo na ako sa'yo. Tignan mo yung mukha mong parang bumagsak ang mundo. Tinanggal KBA ni Shedjuye? Jiang Miao Miao, huwag kang manggulo kundi mas malala pa ang mangyayari kaysa isang sampal. Ikaw. Pinabayaan, walang silbi. Paano mo nagagawang magwala dito? Pinabayaan ka ni Xiao Jui sa Jiang. Mas mababa ka pa sa katulong na nagtatapon ng tubig sa paa. Tingnan mo ang kaawa-awa mong itsura. Ang zaya-zaya kao talaga. Babae, sinabi ko bang pwede kang umalis? Akala mo talaga ikaw ang pangalawang ginang ng pamilya Chiao. Tignan mo yung malas na itsura mo, wala kang halaga sa paningin ko. Anong ginagawa mo? Maliit na babae, nagtatangkang pumatay ka ba? Mama, Jiang Yuan. Tawag ko diyan ay lehitimong pagtatanggol sa subukang gumawa ng kalokohan uli. Hindi na kamay ang tatamaan ko. Ikaw. Tutal bumalik ka na sa pamilya Jiang, maraming paraan para gawin kang mabuhay sa pagdurusa. Hindi pa siya bumalik para umami. Pagbalik ni Miss Jiang sa bahay, hindi pa siya lumalabas. Hindi rin siya humingi ng impormasyon tungkol sa inyo. Sige. Mabuti. Talagang may prinsipyo ka. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Oo. Ay, ano kaya ang pakain ni Ginoo na bigla ang bumisita? Nin, si Yuan ba na naman ang naka-offend sa'yo? Huwag kang mag-alala, mamaya ay tutuwid kami sa kanya. Halika dito. Ako? Ako. Nine. Basta mapatawad ni Nin si Yuan, kahit ano ang ipagawa mo, gagawin ko. Kahit ano. Tawagin mo si Yuan na bumaba. Bilisan mo. Bilisan mo na. Tinawag mo ako para saan? Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Walang manners. Ganito ka ba makipag-usap kay Nine Master? Baka kasi magpakasaya ka at makalimot. Makalimutan ang kasunduan natin. Kaya nandito ako para ipaalala sa'yo. Kailangan mong akyatin ang kama. Naalala ko ng maayos, hindi ko makakalimutan. Anong nangyari sa kamay mo? Sino ang may gawa? Konting sugat lang, walang problema. Sino? Sino? Babae ka, paano mong nagalaw ang anak ni Jiang si Hai? Tay, ginagawa montag? Nana. Tumigil ka. Sino ang nagsabing, anak sa labas ka lang? May karapatan ka bang magdikta sa pamilya? Isa kang kaladkad ng isang babae.
Mas mababa ka pa sa aso ng pamilya Jiang. Kinoo, nasiyahan ka na ba? Nasiyahan ka na ba? Gayon alam mo na, sa pamilya Jiang wala ka ng kwenta. Kung gusto mong mabuhay ng maayos sa pamilya Jiang, huwag kang magmatigas. Naintindihan. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Anak, samahan mo si Mr. Judito. Magpapahinga muna kami. Salamat, MRGU, sa pagbisita sa aming tahanan. Hindi na maaga, umuwi ka na. Anong ginagawa mo? Hindi pa tapos ang problema ko. Ikaw solved na. May paa ako, kaya ko maglakad. Hindi, Baba mo, AKO. Nine, Gabi na. Magpahinga ka na, baby. Jiang Yuan, ngayon kailangan mong managot sa mga ginawa mo sa akin. Ano bang ginawa kayo? Hindi ko talaga maalala. Okay, tulungan kita magbalik tanaw. Value ka, BA? Naalala mo na ba ngayon? Huwag mo akong pilitin uminom, hindi ko na kaya. Huwag kang umalis. Matutulog tayo kasama. Neo, pwede mo ba akong bigyan ng maliit na pagkakataon para magpaliwanag? Hindi ako masyadong libre ngayon. Wala ka ng pagkakataon, Jiang Yuan. Neo, pasensya na. Ipaliwanag ko sa'yo mamaya. Nachalog ka kay Xiaohe. Hinaan mo. Gusto mo ba ng mikropono? Yuan Yuan nakuho MOSI Xiao Neo. Hindi halata. Medyo may alam ka rin pala. Ikaw pa talaga, tumatawa ka pa. Hindi mo nakita na may tao sa harap. Bulak ka? Jiang Yuan. Talaga namang di ko nakita na may tao sa harap. Ikaf naman, Jiang Yuan, nakakaza ka. Kung hindi mo ako papalitan ng bagong bag ngayon, may mangyayari sa'yo. Jiang Miao Miao ayasan yung bibigyan mo. Akala mo ba porket may pikinbag ka? Pwede mo nang gayahin ang mga mayamang totoo. DBA isa lang naman yung picking bag, papalitan kita na 10. Sino ang iniinsulto mo? Ilang bises na kitang binabalaan, Jiang Miao Miao. Lumeo ka kay Yuan Yuan. Kayong dalawa, walang makakaligtas sa akin. Tulungan mo akong alamin ang relasyon ni Jiang Yuan at Jiang Miao Miao. Nine. Kukunin ko ng sa para sa iyo. Dito ang bahay mo, saan ka kukuha ng sa? Mukhang hindi ka kalmado. Apalitan ko ng paraan para kumalma ka. Huvak, pwede ba baguhin ang postura mo? Masasaka na AKO, Xiaohe, kung hindi mo ako ilalapag, masusuka ako sa iyo. May tao, may tao. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Kasama kayo si Lolo. Nasa study siya, hinihintay ka niya. Umakyat ka muna at kung tumakas ka ulit, babaliin ko binti mo. Opo. Jiang Yuan. Ayaw ni na may pumapasok sa kwarto niya. Huwag kang magkamali ng daan.
Magkasama kami ni Xiao himatulog. Sa tingin mo, outsider ba ako? Jiang Yuan, sabi ko na sa'yo, huwag kang pumasok. Yuan, huwag mo akong itulak. Magising ka, Yuan. Hindi, siya mismo ang nahulog. Kung may mangyari kay Yuan, hahabulin kita? Kamusta si Yuan? 9, boss. Nasugatan si Miss Jiang sa ulo. Ano pa? Kung hindi siya magising, isara ang ospital na to. Si Miss Jiang, buntis siya at sobrang seryoso ang natamo niyang pinsala. Kung magising pa siya, nakasalalay na yun sa tadhana. Bonus siya? Hindi ko alam. Grabe on cable kayo. 9, boss, magigising si Miss Jiang. Tawagin ang pinakamagaling na doktor para kay Yuan. Sino makakajizing kay Yuan kahit kondisyon, apayag ako. Oo. Yuan, pag gumising ka, ikikazel tayo. Dumating si Ginoong 9, kasama niya si Binibining Yao. Ayoko siling makita. Oo. Para sa isang babae, ilang beses mo pang susuwayin ang lolo mo? Lolo, kimana ka para malugod kitang tinatangga. Ero siya, kailangan niyang umalis. Ahi alam kang nagamali AKO. Handa akong gamitin ang buhay ko. Tumahimik ka. Huwag dumisan ang tenga ni Yuan ng boses. Ang batang ito nasaktan ng konti. Hindi sinasadya ni Xiao Shui. Paano magagawang pahirapan si Xiao Hui para sa isang Hindi outsider, Lolo Yuan. Siya ang nanay ng apong lalaki mo. Itong batang babae, may anak talaga. Pinipilit akong aminin siya. Bahala na, ako'y matanda na. Tinatamad na akong makialam sa buhay niyo. Lolo. Kailangan mo siyang pigilan. Si Xiao He, bigla lang siyang naapektuhan. Ang babaeng yon, karapat-dapat ba kay He? Xiao Shui, tanggapin mo na lang ang Wala kayong tadhana ni Ahe, pero huwag kang mag-alala. Malaki ang utang na loob ng magulang, hindi kita pababayaan. Ang posisyon ng Fiao family na asawa. Ikinlang-ayon. Ma, ano ba ginagawa mo? Paano ba kita napalaki ng ganito? Yung babae halos wala ng buhay, hindi mo pa rin kayang agawin si Xiao Jiuyi. Mama, may naiisip ka bang magandang paraan? Pumunta sa ospital at magpanggap na bisita ng babaeng yun. Tapos, Yuan. Kasalanan ka o tu, hindi kita nalagan. Kaya ka ngayon nakahiga rito. Mas masakit to esayakin, Yuan. Tumahimik ka. Hindi pa naman pataya sa Yuan. Kanino ka umiyak ng ganyan? Nin, mukhang pagod ka rin nitong mga araw. Pwede akong pumalit muna sa'yo. Umuwi ka na at magpahinga. Nin, hindi naman ako magpapatalo sa'yo. Subukan mo rin ako. Leas. Ginagamit mo kababaan para asarin ako. Wala kang Panama kay Yuan. Leas. Ako, si Tumahimik ka. Yuan. 9 Lord, B8 Kamala SA Buhay Ko? Tama, hindi ako maaalis sa buhay mo.
Ang hina mo, pero buhay ka pa rin. Habang buhay, hindi mo ako may iwasan. Ewan, ang saya namin na nagising ka. Nag-alala talaga kami sa'yo. Kung magtatangka ka pa ulit na makialam dito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon. Lahat ng sakit na pinagdaanan ko, sisiguraduhin kong mababayaran mo ng paunti-unti. Problema? May masakit? Tawag ako ng doktor. Ano ang ibig sabihin nito? Ewan, buntis ka. Ikaw na ngayon ang tunay na batang senora ng pamilya Xiao. Yuan. Yuan. Kaisingin. Huwag mo na akong yugyugin para mas mabuti pang patay ako. Walang problema. May oras ka tayo sa hinaharap. Wow. Ang bigat ng singsing na ito Pamana ng pamilya siya, sigurado. Hindi ko akalain, suwerte ka talaga. Isang subok lang, tumama ka na. Pwede bang sayo na lang ang swerteng ito? Nasa nasay Kuya Jiao? Sabi nila naghanap daw ng eksperto sa pangalan para pumili ng pangalan ng bata. Yon. Inisip mo ba kung dapat mo bang pakasalan si Fiao He dahil sa batang ito? Hindi ko talaga naisip pakasalan si Xiaohe. Hindi ko alam kung dapat ko bang ituloy itong bata. Ayaw mong magpakasal, di ka magpakasal. Kung gusto mong ipanganak ang bata, ipanganak mo. Pagkapanganak, ako ang tutulong sa'yo mag-alaga. Niyan. Si MS Jiang ay nasa recovery. Huwag magtagal sa pagbisita. Sige. Magpahinga ka muna, and bukas na lang kita dadalawin. Lumabas na sila. Sundan natin sila. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Kakaalis tapos tumawag agad? May naiwan kang gamit. Gusto mong iligtas kaibigan mo? Pumunta ka sa warehouse number 2 sa labas ng bayan. Sino kayo? Kayong lahat, sino ba kayo? Boss, ang hot ng babaeng tuay. Nagbayad siya ng malaki para makipag-usap. Ipakita mo ang pagiging profesional natin. Unahin natin ang trabaho. Zaka ka na makin-joy. Boss, magkano binigay sa inyo ng mga tao nyo? Bibigay ako double. Boss, dobleng halaga daw. Akala mo di ako sanay sa ganito? Ang lakas ng loob mo magpakita ng sa harap ko. Sige, paparamdam namin sa'yo kung paano sumaya ng todo. Kami na magkapatid, papaligayahin ka ng husto. Pagong na gustong kainin ang swan. Kayong dalawang hunyang mo, lakas ng loob mang usapang marumi. Ikaw nga, hindi mo na kayang iligtas sarili. Matiga pea en julo mo. Tingnan natin paano kita ayusin. Zeno yan? Ang tanga mo, na may sakit ka pa, anong ginagawa mo dito? Tumakbo ka na. Paano kayo iwan ang kapatid kayo? Para sa iyo talaga ang mga to, di nila ako gagalawin. Umalis ka na, bilis. Tahimik. Subukan mong galawin ang kapatid ko ulit. Puputulin kita. Ang pangalang Yuan ay maganda. Yuan. 9.
Gamitin koneksyon hanapin si Yuan Yuan. Sinumang saksi kaugnay sa pagkawala ni Yuan. Huwag hayaang makata. Opo. Ano, masarap ba ang pakiramdam ng hampas sa mukha? Comfortable ba? Ikaw na talaga. 10 sampal pero hindi ka pa rin nagising. Huwag asahan si General Chiao na iligtas ka. Naghanda ako, hindi niya matutuklasan ang lugar na to. Jiang Miao Miao, masamang babae. Kapag nakalabas ako, hahatiin kita sa 8 bahagi. Huwag kang masyadong masaya. Kung kidnapin kita, hindi na kita pakakawalang buhay mula rito. Kung matapang ka, pakawalan mo ako. Hindi kita tatantanan. Huwag mo akong pansinin. Kung matapang ka, sagupain mo ako at pakawalan mo siya. Sa katawan mong maliit. Ano bang meron ka at nakitsik siyaw hinang ganyan? Narinig ko na nagdadalang tao ka sa anak niya. Ano ang balak mo? Pinapalayan kita. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Kung hindi, kahit multo ako, hindi kita titigilan. Jiang Yuan, anong karapatan mo ngayon na sumigaw sa akin? Ngayon, pwede lang kitang kontrolin. Gagawin kitang wasak na bulaklak, tapos ibabalik kita kay Chiao, para maranasan mo rin kung paano ang ibinabato mula sa kama. Sinong naglakas loob na kidnapin ang babae ni Daida Xiao? Kapag natagpuan ko siya, bubuksan ko utak niya para malaman kung puno ito ng tubig. Siyam na Pangulo, may natuklasan ka na ba? Handa ang mga kidnapper. Counting ebidensya lang ang iniwan. Binura ang CCT. Ano bang kasalanan ng 2 batang babae na ito para mapilitang gumastos ng malaki para mangkidnap sila? Jianzhou. Z9. I check on kilos and I Jiang Miao Miao. Yao Ji Shui. Huwag palampasin isang ba. Opo. Yuan Yuan. Yuan Yuan Kaising. Yuan Yuan. Kaising. Huwag mag-alala, buhay pa ako. Nasaan ang inaanak ko? Ang inaanak mo wala rin nangyari. Tis lang, siguradong darating si Xiao He para iligtas tayo. Nanaginip ka lang. Jiang Yuan, akala ganito na lang matatapos? Ngayon pa lang nagsisimula. Sugot. Anong ginagawa mo? Bond is AKO. Umalis ka. Huwag mo siyang gagalawin. Bitawan mo. Baitawan mo, KO. Kuya, nakarecord na ba? Nakarecord na. Bilisan mo, di ko na kaya pigilan. Tumabay ka. Huwag mo akong hawakan. Ikaw na walang kwentang babae. Tipira mo Ange Lacamo. Mamaya, paatungal ka pa ng mas malakas kay kuya. Yuan, okay Kalang BA? Hindi naman ako mamamatay. Nian, bilis, tulungan mo si Nian. Tara. Kamusta sa Yuan Yuan? Dinala ni Yu Yesa. Mabuti naman. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Yuan Yuan, ngayong araw babawin ko ang hustisya para sa'yo. Gigi Nian, hindi ko intensyon nasaktan ka. Ginamit lang kita. Ikaw mismo. Ano bang gusto mo gawin ha? Huwag gumawa ng gulo. Anong ginagawa mo? Pinapaputol mo ang damit ng kapatid ko. Anong parte mo ang pipitulan KO? Ang pagputol ng damit ay sobrang kakaiba. Puputulin ko na lang ang buhok mo. Bitawan mo ako. Ayoko. Huwag kayong gumalaw. Kumabante kayo, pumalayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ano pang iniintay Montag? Habulin Montag.
Naibalik mo ba ang tao? Tumakas si Jiang. Walang silbi. Gawin lahat para may balik. Opo. Dalhin ako sa dalawang desperadong kidnapper na iyon. Mangyaring sumunod, Panginoon Jiu. Panginoon Jiu, sinabi ng babaeng iyon na ipatanggal ang karibal niya. Hindi po palaga namin alam na tao ninyo, si Miss Jiang. Pakiusap, bigyan niyo pa kami ng isang pagkakataon na bumawi. Panginoon Jiu, alam na po namin ang aming pagkakamali. Patawar nyo na pa kami, Panjanunjo. Ikaw ang gumamit ng kamay na ito para gupitin ang damit ni Yuan Yuan. Kawai bulag at hunggal, Panjanunjo. Patawar nyo AKO. Bawat isa, putulin ang isang kamay. O, Niyeb. Niyeb, mag-isip kami na. Niloko lang tayo ng babaeng iyon. Kung niloko kayo ng babaeng iyon, sa kanya na lang ang bawi ng kamay. Ikaw na ang bahala. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang matakot, Yuan. Huwag kang lumapit. Nandito, AKO. Huwag kang gumalo. Nasaan ang bata? Walang problema, walang problema. Malusog ang ating anak. Nathan SI Jiang Miao Miao, pupuntahan ko siya. Tumakas na siya. Naglagay na ako ng bantay sa lahat ng pwede niyang puntahan. Mauhuli natin siya pabalik. Sige. Ako ang bahala sa kanya. Susundin ko ang gusto mo. Pasensya na, Nain Lord. Nagbiro lang ako sa kanya, pakawalan mo na ako. Pakawalan mo. Zenoka? Ako ang pwedeng tumulong sa'yo. Buntis ka, bawal ka magbuhat ng mabigat. Hindi, hawak ko ang baso. Beso paninom. Alam ko mabigat din ang baso. Pakainin kita. Hindi na ako nauhaw. Jiang Yuan, buntis ka, bakit umaakyat na mataas? Paano kung masaktan? Tayo ka, 10 sentimetro ang taas ng upuan. Inaakyat ko ito ng 800 beses araw-araw. Paano ako? Wala kang pake sa sarili mo. Wala ka ring pake sa kaligtasan ng anak mo. Wala akong pact sa kaligtasan na anak ko. Simula nung nabuntis, kinukuwento ko sa'yo saan ako pupunta at anong gagawin. Kahit lumabas lang, may 20 tao nakabantay. Hindi ako laruan mo. Wala kang karapatan na pigilan ang kalayaan ko. Jiang Yuan. May karapatan bang kigilan ang kalayaan mo? Hindi mo ako kayang kontrol. Naka-schedule na ang kasal. Maging mabait sa bahay at alagaan ang bata. Kung wala itong bata, ano? Magpapakasal ka ba sa akin? Jiang Yuan, ano kung may mangyari sa bata? Huwag mong isipin na magiging madali para sa'yo. Si Xiao He, talagang napakasal ka sa akin dahil sa bata. Maghubad ka o hindi. Maghubad ka o hindi. Talaga bang gagawin ko ito? Natatakot akong hindi ko may paliwanag sa nanay ko. Ikaw Jiang Miao Miao talagang napakabobo mo. Karapat dapat kang naagawan ni Jiang Yuan ng lahat. Kapag nanganak si Jiang Yuan at opisyal nang naging asawa ng pamilya Fiao, maghanda ka na mabuhay sa anino niya habang buhay. Ayoko. Ayoko nga. Ayoko. Kung ayaw mo, alisin mo na lang. Jiang Yuan, sisirain ko lahat ng mahalaga sa'yo para magdusa ka ng husto. Sino? Ang tatay mo may nangyari. Okay, papunta AKO agad. May nangyari sa tatay ko, kailangan puntahan. Alam ko, naka-ready na ang sasakyan. Sasamahan kita.
Ma, kulang pa ba ang iyak mo? Walang hiya ka. Si Jiang si hi ay stepfather mo. Paano mo nagawang kalabanin ang moral para sa ganito? Stepvater? Ma, sa tingin mo ba'y tinuring tayo ni Jiang si Hai bilang tao all these years? Kate na? At least di tayo pinabayaan magutom. Ngayon na nagpakamatay siya, sino ang mag-alaga sa atin? Patay na siya. Ang mga ari-arian ng pamilya Jiang ay mapupunta sa atin. Anong ibig mong sabihin? Pag dumating si Jiang Yuan, makipagtulungan ka lang sa akin. Hinanap kita, pero pumunta ka. Ipagdasal mong walang nangyari kay Papa, kundi pagsasamahin ko ang lahat ng galit. Si Jiang Yuan ang anak ng hayop mong ama na nanakit kay Miao Miao. Kung maghihiganti, kami dapat ang maghiganti. Jiang Yuan. Ngayon alam na ng buong bansa. Kung gano kasuklam-suklam si Jiang Zihai. Hanggat hindi ako magpapalit ng usapan, palaging siya ang taguriang rapis. Xiao Juye, biktima ako ng pangabuso. Ngayon ang pulis at media ay tutok sa bagay na ito. Gagawan mo ako ng problema sa ganitong oras? Hindi ka ba natatakot na madungisan ang reputasyon ng pamilya Chiao? Sa ilang litreto lang, gusto mong siraan ang tatay ko. Pinahamak mo siyang halos mamatay. Hindi ka ba natatakot na kasuhan kita ng tangkang pagpatay? Kung kulang ang mga litreto ni Jiang Yuan. May video pa ako, gusto mo bang makita? Ang laki ng plano mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. At gusto ko ang pamilya Jiang. Win-win. Tandaan mo ang pamilya Jiang. Pamilya Jiang ay sayo. Gusto mo ang pamilya Jiang. Hindi pwede. Wala akong pakialam. Basta't hindi mo alintana na may ama kang isang nanggahasa. Doktor, kumusta ang tatay ko? Malubha ang pagdurugo ng pasyente, hindi pa siya ligtas. Kailangan siyang dalhin sa ICU para obserbasyon. Vain, in. Hintayin mo ako dito, bibilhan kita ng tubig. Isang pamilya ng walang hiya. Huwag ka magulo. Nagpakamatay na ang tatay mo, bakit di ka sumunod? Ang anak ng rapis, siguradong mas masahol ka pa sa tatay mo, mamatay ka na lang. Manahimik ka. Huwag mong bastusin ang nanay ko. Ayos kalang BA? Ang nangyari ngayon, hindi ko palalampasin. Walang makakatakas. Lumayas. Alis. Ano mo ibig sabihin nito? Tabi, Utos ninyo wala kang pahintulo. Hindi ka pwedeng basta lumabas. kung mabangga ang bata sa tiyan ko, kaya niyo bang panagutan? Alam ko na mahalaga sa iyo ang anak natin. Si He, wala akong oras makipagtalo. Kailangan kong alamin ang tungkol sa tatay ko. Huwag pigilan. Inapaimbestigahan ko na. Ngayon, ebidensya nagpapakita na nagpakamatay ang tatay mo. Sa yaman at status ni Jiang Miao Miao, kaya niyang gawing sakdal na walang butas. Siguradong may tumulong sa kanya. Ang nasa likod ni Jiang Miao Miao. Sa mundo ng negosyo, may nakaaway ba ang tatay mo? Xiaohe, anong ginagawa mo? Sobra pagod, kailangan mo matulog maayos. Sa tanghaling tapat matutulog. Ibaba, MOAKO. Oy, May gustong magbenta ng bahay namin. si Jiang Miao Miao ang gustong magpa-action ng bahay namin. Akala MOBA mahina kayo? Hindi mo ako kilala. Xiao Wang, kuhanin mo ng magagandang larawan, ha? Kapag nabenta ito ng mataas na presyo, may parte ka. Si. Ang ganda ng mga lugar na ito. Kuhanan mo pa ng maraming larawan. Kung magkuha ka pa, kuhanin kita para gawing photo. Alice. Jiang Yuan. Ikaw, parang daga sa daan, nagtatapang-tapangan.
Hindi ka ba takot batuhin ng panis na itlog? Ang panis na itlog, dising baho na sinabi niyo. Maliit na babae. Sinong sinasabi? Ikaw ang tinutukoy ko. Nanay. Bakit kailangang pumatol pa sa isang taong may nanay pero walang tamang pag-ugali? Oh, tingnan mo na. Ito, ang huling habilin na may tatak mismong galing sa tatay mo. Pamilya Jiang. Ngayon, akin na ito at ng mama ko. Bitawan Montag. Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin. Ang peluka ko. Jiang Yuan, lalaban ako sayo. Tumigil ka. Kuya, Qian. Jiang Yuan, ang lalim ng galawan mo at ang dami mong lalaki na tumutulong sa'yo. Wala akong pakialam sa problema mo kay Tatay Jiang, pero dahil sa sinabi mo, pwede kang papuntahin sa kulungan. Habang Buhay. Ikaf. Yuan, okay kabiye? Okay lang kako. Ang kasulatang ito walang bisa sa batas. Kung susubukan mo ulit ang bahay, kakasuhan kita. Huwag mong isipin na dahil may abogado ka, kaya mo na ang lahat. Jiang Yuan, hanggat hindi mo ibinibigay sa akin ang Jiang family, mas maraming makukuryente ang pangalan ng tatay mo bilang rapis, at tuloy ang pagsira sa reputasyon ng pamilya nyo. Isipin mo ng mabuti. Kuya Qian, sobrang galit kayo kanina. Hindi naman ganito madalas. Alam kayo na, Yuan. Kung kailangan mo, laging nandito ako. Anong ginagawa niyo? Kuya Qian, nababalik kabiye. Baliw na ako. Jiang Yuan, inatanggal ang gwardiya para makatakas. Makipagtagpo sa kanya. Paano naisip yan? Kuya Qian, tulungan ako. Bakit inisip na madumi ang motif? Sabay-sabay kayong nagyakapan, pero iniisip niyo akong masama. Kailangan ba magkatabi kayo sa kama bago sabihin na masama? Kung ganon, alis na ako para hindi makabala kay Ginong Xiao. Bitawan mo ako, masakit na, walang hiya ka. Ew. Ako si Xiao He, isa akong walang hiya, gagawin ang bagay para sa mga walang hiya. Xiaohi. Wala kang karapatang pigilan ang kalayaan ni Yuan. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka sa harap ko. May problema ka, harapin mo ako. Jianzhou, Qian, kuya. Huwag mo siyang saktan. Jiang Yuan. Subukan mo magsalita pa ng isa pang tinitiyak ko, mawawala si Han sa mundong ito. Ikaw, anong ginagawa mo? Xiaohi value ka, huwag galawin. Linisin ang mga lugar na hinawakan ng iba. Ganyan lang, mas lalo kitang kiniinisan. Mas lalo kitang painisin. Jiang Yuan. Para kay Han Chinbie, kanina mo ako babaliwalain. Kapag nakita mo ulit siya, sisiguraduhin kong hindi siya magiging masaya. Ako, bakit ka bumalik? Bakit ang dami mon ininom? Xiaohi. Anoing nangyari? Sober calm. Alice. Jiang Yuan, kailangan bang kontrahin ako? Mueve. Akeo na humahinji akeo ing pomanhin. Molly keo ito. Jiang Yuan.
Oaho. Jiang Yuan. Ho, nandito kayo. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Yao Ji Shui. Anong ginagawa mo dito? Aho, ano sinasabihan mo? Ako si Jiang Yuan, ako si Jiang, ituloy natin. Hindi mo tinawag akong aho. Pasensya na. Babawi sa ibang paraan. Oh. Hindi ko hihingin kabayaran. Manatili ka ngayong gabi. Lahat ng kayang ibigay ni Jiang Yuan, kaya kong ibigay. Mas marami pa ang kaya kong may. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko, pero hindi ito. Anong meron sa baba? Walang sinabi sa akin. Bakit siya pipiliin mo, hindi ako? Yao Ji Shui. Dahil na-respeto ko ang magulang mo, kaya hindi kita itinataboy. Kung magsasabi ka ng hindi maganda tungkol kay Yuan, hindi kita bibigyan ng kahit anong respeto. Ang taong pinili ni Yao Zixu. Kahit patay na katawan. Hindi kita palalampasin. Tenga ka talaga. Gumugol ako ng effort para tulungan ka magplano, pero sinira mo. Pinoprotektahan ni Xiao, hinang maigi ang babae na yon. Hindi ito naapektuhan ng nangyari kay Jiang Sihai. Bakit nasa baba pa rin ang Jiang family? Hindi ba't nasa testamento, ang Jiang family ay para sa'yo? May kapal ng mukha ka pang magsalita. Yung peking testamento na binigay mo sa akin, nalaman agad ni Han Qian, nakakahiya. Si Han Han sino siya? Ang kabit ni Jiang Yuan, isang big-time na abogado, mahirap siyang kalabanin. Malaking abogado. Wala pang hindi kayang harapin ni Yao Zixu. Bumalik ka na, Yuan Yuan. Hindi ako pwedeng magtagal. Diretsahin na tayo. Sabi mo may ebidensyang pwedeng magpatunay sa kalinisan ng tatay ko. Totoo. Siempre Toto, Yuan Jiang, regalo ko ito para SIO. Bitawan mo ako. Ano ang pinakain mo sa akin? Malalaman Montag rin maya-maya. Ibigay ang malaking regalo kay Miss Jiang. Maikli lang ang gabi ng tagsibol. Sulitin nyo na. Jiang Miao Miao, huwag kang magloko. Kung may tapang ka, palayain mo ako. Akayan kuya. Ayos kaling biye? Yuan Yuan, huwag kang lumapit. Lameo Karsayakin. Ang babaeng si Jiang Miao Miao, naglakas loob magbigay ng gamot sa akin. Kapag nakalabas ako, babalikan kita. Akayan kuya, Tyson mo muna. Si Xiaohi ay papunta na para iligtas tayo. Yuan Yuan, hindi kayo na kaya. Kuya Aiken, magasing ka naman. Yuan Yuan, Magdias ka, malapit na si Xiaohi. Yuan Yuan. Hindi ko na kaya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kahit sino ang nangyari ngayong araw. Yuan Yuan. Kung kikilos ka nang wala sa ayos, bibigyan din kita ng hiwa. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Kuya Aiken. May ilan. May ilang pagkakamali na hindi ko kayang gawin. Jiang Yuan, Jiang Yuan. Xiaohi, nandito ako. Jiang Yuan. Jiang Yuan. Sa wakas dumating ka. Parang mamamatay na ako sa sakit.
Jiang Yuan. Yuan, kung may mangyari sa'yo, hindi ko palalagpasin ang pamilya Jia. Yuan. Basta magising ka. Kahit mag-aanak o magbakasal o hindi, wala akong pay. Yuan, magising ka Yuan. Kamusta? Huwag alala, siyam Hindi tinatanong ang bata. Kamusta sa Yuan? Ang binti ni MRS Xiao ay nabalutan. Wala nang seryosong problema, pero nanghihina pa rin siya at tulog pa. Pakiayos ang paggamot kay ibibigay ko ang promosyon. Huwag kang mag-alala, gagamutin ko si MRS Xiao sa pinakamabilis na oras. Hoy Jinzhou. Nuev, may problema sa panig ni Ginong Jiang. 9. May nagputol sa tubo ng oxygen ni Ginong Jiang pero naagapan. Buti na lang at nailigtas ang buhay niya. Mukhang desperado na siya. Sigurado akong gagawa siya ng paraan para magdagdag ng tao nang hindi halata. Ziga. Mrs. Xiao, gising ka na. Naayos na ulit ang sugat mo. Nathan S.I. Hanshian, paano naman ang pasyenteng kasama kong dinala? Ikaw lang ang tinanggap na pasyente. Si Xiao Juye ang nagdala sa'yo. Miss Xiao, huwag ka umalis. Tumabay ka. Kailangan kong hanapin si Han. Hindi pa magaling ang sugat mo. Huwag gumalaw. Hindi pa magaling. Jiang Yuan. Alam mo na bang nagkamali ka? Xiao Juyi, kang may sasabing ka, huwag idame asay ahan, ako ang may kaspakawalan mo siya. Bakit mo kailangang lumapit ng ganito habang nag-uusap lang tayo? Jiang Yuan. Swerte at wala kang nangyari. Halos makaproblema kami ni Kuya Akian. Hindi ka galit. Nung makita kitang duguan at nawala na mali, akala ko. Basta ayos ka, walang ibang mahalaga. Kahit ang bata, hindi rin mahalaga. Ayos naman ang bata. Mabutit nakuha mo yan, lahat ng paghihirap ko, sulit lang. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung nasaan si Kuya Akian. Jiang Yuan. Bakit kailangan mo talagang si Rain ang saya? Sabihin mo lang, nasaan siya? Huwag mag-alala, nakalabas na siya ng ospital at maayos na. Tawagan mo siya at alaman. Ang dapat mo ngayong alalahanin ay ako. Jiang Yuan. Jiang Yuan, anong nararamdaman? Labas ka na, Jiang Yuan. Jiang Yuan. Ang ingay naman. Masakit ba ang tiyan mo? At tawagin ko na lang ang doktor para mag-check. Pagduduwal sa pagbubuntis. Ano? Si Xiao Juyi Paula may hindi alam? Ang mga babae, nagkakaganito kapag buntis. Walang karanasan sa unang beses. Sa susunod na mabuntis ka, alam ko na. Sino ba nagsabi na gusto kitang bigyan na dalawa?